I hope na lahat ay magiging attentive to, Amen. To hear the Word of God. At tayo pong lahat ay naririto ngayon ay para ating makita at magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At yung ating mga cellphones, I hope na lahat po yan ay naka-silent, kundi pwedeng patayin. So that hindi tayo ma-disturb during the time of worship through preaching. So tayo pong lahat ay magsitayo at ating buksan ang ating mga Biblia in the book of John chapter 15. Amen. Amen. John chapter 15. Ay, tamang-tamang. John 15 verses 1 hanggang tayo po ay makarating sa verse number 9. Amen. Sama na natin ang 10. So, i-assist na lang po natin ang ating bisita kung sila nang sa gayon makita rin nila ang ating binabasa. 16. 15. 15, 1. Amen. Okay. 1 to 10. Okay. So, babasahin ko po sa verse 1, kayo naman po sa verse number 2. Amen. Amen. Ganito po ang sinasabi, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If If ye ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Tayo pong lahat ay pumikit sandali, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, muli po kami lumalapit sa inyo pong banal na presensya, at minsan pa ang pagkilos ng banal na Espiritu ay makagawa ng may kalayaan sa aming mga puso, Panginoon, at maipahayag ng may kalayaan ang inyo pong mga salita, at aming pong angkinin kung meron man pong mga pangako na napapaloob dito, at aming iwasan kung may mga kasalanan naman po na dapat huwag gawin, Panginoon. At pangunahan po kami ng inyong pong makapangyarihang kamay, at ang inyong abang alipin na gagamitin ay gamitin nyo lamang para sa daluyan ng inyong masaganang pagpapala. At ang pagtatagumpay ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At good morning po sa lahat. At salamat din po sa nagbigay ng tanging awitin kanina na ang title nun ay More to be like the Master. At totoo po yun, ang isang naligtas, isang nanampalataya kay Kristo ay wala siyang dapat gawin kundi tularan ang kanyang Diyos na sinampalatayanan at Diyos na sinasamba. Amen? Amen. So, kaya dito sa atin ay walang idol. No? Bawal yung tawaging idol ang kapwa nating tao. Kasi pag sinabing idol, ito ay tumutukoy sa ibang Diyos.
Yan. At ang Panginoon natin ng Biblia, Panginoong Diyos ng Biblia, ay mapanibughuing Diyos. Siya'y siloso. Ayaw niya na meron tayong ibang sinasamba maliban sa Diyos. No? Okay. So ngayong umaga ay ating pag-aaralan ang mga talatang ating binasa dito po sa Book of John chapter 15, na hindi kaila na ang union between Christ and His church na po ay kanyang pinaliwanag sa pamamagitan ng isang parable of the vine, no? Na maliban daw na ang sanga na hindi nakakabit sa puno ay hindi ito makakapamunga, no? At ito ay walang buhay, no? Sapagkat naniniwala tayo na si Jesus ang buhay, no? He is the life and resurrection. So, ganong ba kahalaga o gaano ka-importante sa isang sanga na namatiyak nito na siya ay nakakabit sa puno, nang sa gayon ay siya ay maging kapaki-pakinabang at mabunga, no? So, kaya nga sinabi ng ating Panginoon na I am the true vine. So, number 1, the true vine. Makikita natin sa verse 1. I am the true vine and my Father is the husbandman. So, why Jesus teaches the truth about the vine? No? Okay, because there are lots of vines in this world. So maraming itinuturing na puno, no? Maraming itinuturing na ubas. Ngunit salamat, binanggit ng kanyang salita na ang ating Panginoong mismo, siya yung true vine. Siya yung tunay. No? Bakit? Kasi merong nag-i-imitate, merong gumagaya, may nagdo-duplicate, at meron itong tinatawag na clone. At alam natin, pag sinabing clone, kamukha, pero hindi siya yung original. That's why the Lord Himself claimed that He is the true vine. At alam niyo ba kung ano yung vine na binabanggit dito sa ating binasa? No? So, maraming vines. Ano yan? So, maaaring ito ay ating kayamanan. Maaaring ito ay ating yung mga resources na pinagkukunan ng ating kabuhayan. Even fame, ability, o abilities. Ganon din ang ating mga diploma, sa ating mga tinapos, sa ating mga pinag-aralan, and more. But most of all, our good works, religion, even membership and baptism. Maaaring yan ang ating tinatawag na vine. So, at ang mga bagay nito, pagka meron ng taong ito, hindi na niya makita kung alin ang truth. Why? Kasi nakikita niyang truth kung anong meron siya sa buhay niya. Kung anong meron siyang kakayanan. So, salamat at binanggit ng salita ng ating Panginoon, He is the true vine. Amen? Amen. So, the true vine provides life to the branches because Christ Himself is the source of life. According to John chapter 14, verse number 6. Alam natin ang sinabi doon na and the Lord, sabi niya na I am the way, the truth, and the life. So pagka ang tao ay wala kay Kristo, no, automatically walang buhay. At yung sinabi ng Panginoon na He is the way, pagka ang tao ay yung sarili niyang daan ang kanyang susundin at hindi yung daan na tama pa sa kalooban ng Diyos, siya ay mapapariwara. Hanggang sa siya ay mapahamak. The truth. So pagka sinabing truth, truth is absolute. So walang halong kasinungalingan, kundi pawang katotohanan. At pag nagsasalita ang ating Panginoon, kung inyong mapapansin, yung salitang verily, verily, no, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Pagka ang Diyos ang nakikipag-deal sa atin, laging truth. Puro yung katotohanan ng kanyang sinasabi. Amen? Amen? Kaya pag binabasa natin ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan. Hindi yung sinasabi ni Preacher Manuel, kundi yung sinasabi ng Biblia. Amen? Amen. At dito hindi pwedeng maging tama unless na ang salita ng Diyos ang binabasa sapagkat siya ang
tama. So, Christ gives abundant life. So makikita natin na ang tao pala na wala si Kristo ay masasabi natin na sinabi ng Biblia na walang buhay. At ang kanyang daan na pinatutunguhan ay daan ng kapahamakan. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew, di ba? Na malapad ang daan patungo sa kapahamakan at makipot naman ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ang tao, ayaw niya na siya ay dinidiktahan. No? Ayaw niya na siya ay tinuturuan. Tayo yung mga intelihenteng tao na nilalang ng Diyos. Ngunit sa katalinuhan natin, no, ay hindi na natin namamalayan, napapariwara na tayo. Nalalayo na tayo sa kalooban ng Diyos. Why? Because Jesus is the way. He is the true vine. At kung ang sanga na binanggit ng Biblia ay wala dun sa puno, automatically hindi siya makakapamunga. Kaya ang isang ligtas, huwag tayo mag-expect ng fruit. Bakit? Hindi siya dinadaluyan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. At meron man tayong asahan, no? At i-expect, ito'y walang iba kundi ang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Bakit sila ang may kakayanan na mag-produce ng fruits? Just because of the vine. So at ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay, no? So napakaganda ng binigay na halimbawa ng ating Panginoon. Na to experience the abundance of life, no? Dapat makilala muna natin kung sino yung source. Right? Amen. Kasi ano mang ganda ng yung suot, kung ikaw naman ay patay na, hindi mo ma-appreciate. Anong ganda ng yung cellphone na ginagamit kung yan ay walang power, useless. Hindi mo ma-enjoy. So, ganun din ang buhay ng tao na wala kay Kristo, hindi niya ma-enjoy ang kanyang buhay sapagkat wala yung may-ari ng buhay sa buhay niya. Hindi siya pinag-aharian nito. So, according to John chapter 10, verse number 10, so, ang layunin ng Diyos ay maging daluyan tayo ng kanyang masaganang pagpapala. So, nakararanas man tayo ng hirap sa buhay, ngunit ang layunin ng Diyos ay mapabuti ka at maranasan mo yung mga pagpapalang nakalaan para sa iyo. The thief cometh not but for to steal and to kill. Nakita niyo na po ba? Amen. And to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So ito pala ang gusto ng Diyos. Anong layunin niya? Na magkaroon ka nito. No? Magkaroon ka ng buhay. No? At maging masagana ito. Salamat ang Diyos natin ay hindi niya talaga layunin na tayo pahirapan eh. Amen? Amen. Hindi niya layunin. Ganun pa man, dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, nararanasan natin ito. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos pagka tayo nakararanas ng mga kabigatan, pasanin, no? Mga karamdaman. No? Why? In the first place, ang sabi ng Biblia, ito'y bunga ng ating pagiging makasalanan. So, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. That's why we experience lahat ng turmoil, lahat ng pasakit sa mundong ito. Ganun pa man, no? Salamat sapagkat nakilala natin yung pinanggagalingan ng buhay, amen? Which is the true vine. The Lord Himself, the Lord Jesus Christ. Kaya pagka nakilala mo ang Panginoon, sa atin, sa ating mga kaibigan ngayon, pag nakilala mo ang Panginoon, yung buhay na kung anong meron ka, hindi pa yan ang tunay na buhay. Yung makikilala mong Kristo na nagbibigay ng buhay, no? Yun ang tunay na buhay. Bakit? Sapagkat ang buhay dito sa lupa, maiksi. Ang kamatayan ay tiyak. Hindi natin alam kailan tayo mawawala sa mundong ito. Sad to say, no? Last
last Wednesday, ang aking amain, no, matanda sa lalaki, no, kapatid ng aking nanay, yumao na sa kalagayan na hindi maganda, hindi maayos. Yung ano, yung No? yung na So, bukod pa yung naputulan ng paa. No? So, namatay sa probinsya at nag-usap na nga kaming magpipinsan. No? Natulungan ito. Ay, probinsya talagang hindi siya yung madaling puntahan. Bakit dadaan ka ng mahabang bukid, no? Ilapid. Bago ka makarating sa kanila, no? Sa Bisaya. Yan. At nakahiga lang sa papag. Nakakalungkot. Ay. So ang mga anak na masasabi natin nga may kakayanan, no? Pero hindi nila hanggang sa huling sandali ng buhay ng kanilang hindi nila naipakita yung kanilang pagmamahal sa kanilang ama. Kaya ganun pa man ay nakuha na yung bangkay at inuwi ng Tacloban para doon ikirimi. No? So nakakalungkot dahil yung buhay na hindi mo nakilala ang Panginoon bilang yung Panginoon at tagapagligtas, no? Hindi natapos dun sa kamatayan eh. Kasi pag namatay na ang tao, meron siyang kaluluwa na hindi namamatay. At ito yung pinagkamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. At yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesukristo, ang Mesaya, no? Para iligtas tayo sa kapahamakan na naghihintay sa impyerno. No? At sa ating mga kaibigan, nawa ang aming panalangin, makilala mo ang tunay na buhay. Hindi ito yung tunay na buhay. Bakit sang araw, mamamatay ka dyan? At hindi matatapos na ikaw ay ilalagay sa kabaong, ibabaon sa lupa. Meron tayong kaluluwa. Amen. At yung kaluluwa na yan ay mahalaga sa ating Panginoon. That's why, dapat ay ang aming panalangin, makilala mo yung may-ari ng buhay. Ano yan? Ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil pagka wala ang tao niyan, nakakatakot. Dito sa lupa, puro hirap, no? Minsan nagkukwento ang mga kapatiran, naririnig ko, no? Pero hindi pa yan. Dahil pagkatapos ng kamatayan, mas mahirap. Bakit? May impyerno, kaibigan. May apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Yan ay nakalagay sa San Marcos. No? Kaya minsan lalagay natin pag kami namatay ng mga kaibigan, kamag-anakan, rest in peace, RIP. Pero ang totoo nun, kung walang pagkakilala kay Kristo, hindi rest in peace eh. Walang peace. No? Walang rest. Bakit? Nasa apoy siya ng impyerno. At ang sabi doon, ay ipapanalangin yung namatay na yumao kong amain at sila ay naniniwala sa padasal, no? Which is wala sa Bible, no? At nakakalungkot na maraming tao na binulag. Kaya nga salamat pagka ang Panginoong Hesus nagsasalita, He is the true, no? He is the light, He is the true vine. Siya yung tunay na ubas, kaibigan. Siya yung tunay na buhay. Kaya yan dapat ang makilala mo ngayong umaga bago ka lumabas sa pintuang yan. Matiyak mo saan pupunta ang kaluluwa mo pag binawian ka ng buhay. Amen. At ngayong umaga yan ang binabanggit ng ating pinag-aaralan. Ang sinasabi ng ating Panginoon, He is the true vine. Walang ibang puno, totoong puno. Walang ibang totoong kaligtasan maliban kay Kristo. Maliban kay Jesus, walang iba kaibigan, hindi ang baptist. No, kahit sumapi ka pa sa baptist, bautismo ka ng baptist. Pag hindi ka nanampalataya kay Kristo, sa impyerno ka pa rin. Right. That's why we are not encouraging anyone na sumapi ka sa baptist para maligtas ka. No, bakit? Sapagkat ang tagapagligtas ng baptist ay walang iba kundi si Hesukristo. Amen. Number 2, not only the true vine, number 2, the true vine and the husbandman. The husbandman. So, verse 1. Sabi dito, sa ating binasa, John 15 pa rin.
Are you still with me? Amen. I am the true vine and my Father is the husbandman. So, yung salitang husbandman, ito ay tumutukoy sa Ama. No? My Father is the husbandman. Ano yan? The Father is the farmer. No? The Father expect fruit. No? Dahil siya ang nagtanim, siya yung magsasaka. No? Siyempre, sa isang magsasaka, wala siyang ina-expect dun sa kanyang tinanim, kundi ang magiging bunga nito. Amen? Right. Wala nagtanim na at pinabayaan na, hindi. Alam nyo, ang isang mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoon, hindi natapos na ikaw ay maligtas. Ina-expect ng Diyos na ikaw ay lalago, ikaw ay tatatag, ikaw ay magiging mabungang mananampalataya. So, kaya hindi tayo dinisenyo ng Diyos na pumunta lang ng langit, kundi magbunga, magsipagbunga. Una, ano yung bunga na yan? Na dapat na makita sa ating buhay. Ano yan? Yung inward, panloob, hindi panglabas. Una, panloob, ano yan? Love. Diba? The fruit of the Spirit is love. Galatians 5:22, diba? Dapat makita yung pagmamahal. Makita yung pag-ibig ni Kristo na ito ay ibinabahagi mo. Meron ka ng pagmamahal sa mga tao na dating gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Ano yung pangloob na yan? Yung binago ng Diyos. Hindi lang yung love na physical, eros, hindi yung love sa mag-asawa, no, that is erotic, no? Kundi yung agape love. Ano yung agape love? Walang pinipili. Mayaman ka, mahirap, no? So yan ang pagmamahal ng Diyos. No? Lahat tayo minahal ng Diyos na walang kondisyon. That is agape love. Kasi ang love na nakilala natin, love na nakilala ng mundo, pag may ginawa sa iyong mabuti, gagawa ka rin mabuti. Di ba? Pag ikaw ay tinulungan, ang gagawin mo in return, tutulungan mo rin. No? Kung hindi ka tinulungan, hindi mo rin tutulungan. Pero ang Biblia, binabanggit niya, walang kondisyon, tumulong ka na walang kapalit. That is agape love. Ano pa? Joy. So, nung ikaw ay nakakilala na, no? Meron ka ng kagalakan. Yan ay nagaganap sa kalooban mo na meron ka ng kagalakan sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Nakakatuwa mga kapatiran na nung naturuan, no? Naligtas, nakilala ang Panginoon, nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon, nagkaroon siya ng joy. So pag sinabing joy, hindi ka masaya dahil mayroong birthday, katulad mamaya. Hindi yun. Mamaya magtatawanan, mamaya masaya yung may kaarawan. Bakit? Kasi may regalo eh. Hindi yun. Yung joy na itinuturo, sinasabi ng Biblia, ay kahit walang kaganapang kasayahan o okasyon, meron kang joy. Amen. At yan ang gusto ng Diyos na maranasan mo. Joy. So ang mundo, tawag doon, happiness. Di ba? Pag sinabing happiness, masaya ka lang kasi may happening. Tama? Right. Pero pag wala nang happening, wala nang happiness. Lonely ka na. Pero yung joy, may happenings, may occasion na wala, masaya ka. Amen. So, iba yung naidudulot na meron kay Kristo. Kaya nga, the true vine and the husbandman, makikita natin na yung isang naligtas at binago ng Diyos, meron na siyang yung pagbabago na panloob. Ano yan? Love, joy, and lastly, peace. Di ba may kapayapaan ka? Alam ko, hindi ako pababayaan ng Ama. Amen. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit wala ako nito, kahit kailangan ko nito, meron ka kapayapaan. Why? Alam mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? Right. Amen. Kine-claim mo yung sinabi ng Philippians, but my God shall supply all your need. Hindi wants, need. Iba yung wants sa need. Alam ng Diyos na kailangan mo ang mga bagay na yan. So, matapos yung panloob, meron naman ding bunga, panlabas. Ano yan? Yung outward, long suffering. So, nakikita na ngayon ang iyong pagtitiis. Ano pa?
Gentleness. May hinahunan ka na. Hindi na mainitin ang iyong ulo. Na dati pag mainit ang iyong ulo, lahat, kahit pusa na walang kinalaman, sinisipa. Diba? Oy, Magamit, diba? Nagliliparan. So, gentleness. Ano pa? Goodness. Kabutihan. Oo. Faith. Ano pa? Long suffering. So, marami pa, di ba? Binabanggit yan ang bunga. At of course, fruits produced by soul winning. Proverbs 11:30. So, hindi lang pala yung bunga na panloob, panlabas, kundi yung bunga natin saan? Yung mga naaakay natin sa paanan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga talaga na mag-akay ng kaluluwa. Mahalaga talaga na makita sa buhay mo, kahit may problema ka, hindi nila mabanaag, hindi nila mahalata. Na pagkakamalan, kahit wala kang pera, marami kang pera. Alam niyo yun? Masaya to, baka pwedeng utangan to. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Salamat, tinuruan tayo na magkaroon ng kapayapaan kahit na tayo salat. Amen? Payapa. Kaya iba ang Kristiyano sa hindi mananampalataya. Amen. Kaya mga Kristiyano, no? Kung darating man ang kamatayan, no? Yung mukha natin hanggang kamatayan nakangiti. Amen. Diba na, parang natutulog lang no? Huwag ka maingay, mamagising. Bakit? Kasi hindi lang panloob ang may nabago maging sa labas, may outcome. Kaya salamat, nakilala natin ang tunay na true vine, no? And the husbandman. Ano yan? Yung pinanggagalingan ng buhay, no? Siyang puno, tunay na puno, at tunay na Diyos. No? My Father is the husbandman. So the Father prunes His vineyard. Dumarating din na ang church ay nagkakaroon ng pruning. So, di ba? Merong halamanan, ang isang gardener, pagka nakita niya na hindi naman hindi nagiging maganda ang outcome, no? So pinuprune niya ang puno. May tinatanggal siya para mas maging maayos tingnan at mas lalo itong maging mabunga, no? Yung pruning. So even sa life ng mga mananampalataya, minsan may mga nangyayaring pruning ang Panginoon para mas mapabuti ka. Right. Amen. To be a good person, no? As a Christian, as a dear son of God, no? Bilang mga anak niya. So, some branches are purged to become more fruitful. Minsan may inaalis ang Diyos sa buhay natin minsan na masakit, no? Hindi pangkaraniwan. Pero ganun pa man, may layunin ng Diyos na mas lalo ka pang maging mabunga. Tulad nun ng aking amain na yumao, no? Marahil ay ang aking tinitingnan doon ay mas kailangan ko pang mag-cultivate, mas kinakailangan ko pang magbungkal ng lupa, magturo sa mga tao. Bakit? Kasi ang buhay ay napakaiksi, mga kaibigan, no? Hindi natin alam. Meron nga akong classmate, naikwento ko na yata sa inyo, isang kabatch ko nung high school. At nung gumraduate kami, siya yung naging police. At talagang kapangalan ko pa, Manuel din. No? At maganda ang katawan, mas macho sa akin. No? Pero alam niyo ba nangyari na for ilang years lang ng kanyang paglilingkod sa pagiging police ay, of course, syempre, tinitingnan kung physically fit ka, no? Even sa yung dental, sa ngipin, diba? Talagang ina-assured nila na ito'y kumpleto, malusog. Pero alam nyo, paglipas ng ilang taon, namatay. Inatakit dahil natulog, hindi na nagising. Nakita nyo? Ang ganda ng katawan, no?
At naging malapit din sa akin nung kami ay high school. So, sa madaling sabi, namatay. At alam niyo, kaibigan, ang kamatayan, hindi lang sa may matanda na o may sakit. Ang kamatayan kahit sa bata, kahit walang sakit, kahit sa malusog. Bakit? Sapagkat ang kamatayan, wala pong pinipili. Ngayon, kausap mo, mamaya. Wala na. Diba? Ha? Kausap ko lang kanina. Mag-ingat kayo. Magugulat ka pa. Nakakalungkot, mas kailangan pa natin sikap, mga kapatid, redeeming the time because the days are evil. Ginagawa ni Satanas ang mga tao para mawalan siya ng oras para sa Diyos. Right. Yan ang katotohanan. Amen. Yun ang sinabi ng Biblia. That's why, maging wise tayo. Samantalahin natin ang mga oras, ang mga panahon. Bakit? Sapagkat ang araw ay pasama ng pasama. Alam niyo, sa panahon natin yun, mahirap nang mabuhay. Lalo na kung wala ka pang church, mas mahirap. Right. Amen. Hindi tayo maida-direct, alin ba ang tama? Saan ba ang maganda? Saan ba ang mabuti? Alam niyo, pag walang pagsangguni sa ating Ama, di ba, usually, ang mga anak na walang pagpapahalaga sa magulang, ang buhay. Pariwara. Pero pagka tayo marunong tumanaw sa kanila ng respeto, ng tinatawag na direction, hindi masama. Kahit yan ay may asawa na, pero tayong mga parents, hindi mo na siya pwedeng diktahan. Papayuhan mo na lang. No? O, baka ito'y makakatulong sa iyo, anak. So, meron kasing mga parents na kahit may pamilya na ang kanilang mga anak, parang hindi pagpapayong dating parang Pagdidikta. pagdidikta. Hindi po gano'n. Meron na silang sariling desisyon, no? Isip, pamamaraan. Pero ang mahalaga yung napapayuhan pa rin natin sila na maka-Diyos na payo. Amen. No? Kaya nga, how come na tayo magiging mabuting parent kung hindi natin nakilala ang tunay na Ama, which is the Lord. At yan dapat ang makilala natin, no? Mga kaibigan, ngayong umaga, ang tunay na Ama. At sabi ng Biblia, huwag ka raw tatawag ng Ama nang basta-basta dito sa lupa. No? Di ba may tumawag kasi sa Panginoon eh. No? O Master, no? O Ama. Sabi ng Panginoon, isa lang ang Ama. At yan ang gusto niyang makilala natin. Makilala mo sa buhay mo yung tunay na Ama. Yung Diyos na tagapagligtas. Okay. Purge by trimming away the unnecessary. Purge by applying the Scripture. Sabi ng verse number 3. Now ye are clean through the word which I have spoken. Anto yun, nakakalinis pala ang salita ng Diyos pagka ito'y ating binabasa, mga kapatid, mga kaibigan. So, binabasa mo ba palagian ang kanyang salita? Amen. So, mahalagang basahin natin. Bakit? Nakapaglilinis daw ito parang tubig. So, kanina, nung kami nagpe-prepare dito, hindi ako mapakali kasi meron akong inayos na dumihan ng kamay ko. Meron akong binuhat na para hindi maging pastidyo. So, andun sila, busy rin sila. May kanya-kanya kaming ginagawa dito. At gusto ko pumunta ng banyo na dahil hindi ako mapakali, marumi ang aking kamay. No? Parang hindi ako makagawa ng ibang bagay hanggat di ko nahuhugasan ang aking kamay. Sa madaling sabi, no, nung ito ay aking nahugasan, dun pa lang ako nakahawak ng isang bagay na susunod kong gagawin. At alam nyo ba, no, sa ating spiritual na buhay, pagka marumi ang ating buhay at hindi kaaya-aya sa Diyos, hindi tayo magiging kagamit-gamit. Right. Hindi makakakilos ang ating Panginoon. Amen. Hindi natin magagawa ang kanyang kalooban. That's why we need to confess. No? We need to read His Word. Ano ba sinasabi ng kanyang salita? Ang sabi ng kanyang salita doon sa 1 John 1:9 na kung tayo magkakasala, humingi tayo ng tawad at patatawarin niya tayo kung tayo ay tapat na magsasabi sa kanya. At siya'y tapat, no? Na patatawarin, lilinisin tayo sa ating mga pagkakamali. Alam niyo, hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, no, yung ating kaluluwa tumungo ng impyerno, no, maparusahan doon, kundi iniligtas tayo ng Diyos, no,
doon sa primarily doon sa kapahamakan ng impyerno. Pero hindi pa rin tayo ligtas na makagawa ng mga bagay na hindi natin sinasadya. O makagawa ng isang bagay na hindi malulugod ng Diyos. So, why? That's why we need the Scripture. Kailangan natin ang Kanyang salita. Kailangan natin yung sinasabi ng Ama. Kaya nga mahalaga yung sinasabi ng ating parent eh. So, hindi masama na tanggapin ang kanilang sinasabi kung tayo ay nagkakamali, nagkukulang. Tanggapin natin. So, yung salita din ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, hindi masama na basahin, hindi masama na gawin. Bakit? Mas mapapabuti pa nga eh. Diba? Yung kaninang quote ng bata sa Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." So, ganun din tayo, kahit tayo mga matatanda ng mananampalataya, pag ating nire-respeto sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga utos, ito'y makabubuti sa atin. Amen? Amen. At ang sabi dito, ang pagsunod sa kanyang mga utos, no, ay pinahaba ang ating buhay. Kaya hindi yung pansit na kakainin nyo mamaya sa birthday ni Limuel. No, may kasabi, huwag niyong guguntingin, huwag niyong puputulin ng pansit. Iiksi ang buhay niyo. No? So, hindi po totoo yung pansit na nagpapahaba ng buhay, yung salita ng Diyos. Amen? Amen. So, mas lalo nating iginagalang, mas lalo nating ina-appreciate ang ating magulang, pinahaba yung ating buhay. Kaya yung mga anak na hindi marunong tumanaw ng pagpapasalamat sa magulang, no? Pinaiksi nila ang buhay nila. Kasi kabaligtaran sa sinabi ng Biblia. Kung pinahaba ng salita ng Diyos, yung buhay ng tumatalima sa ating mga magulang, biologically, no? Ganun din. Ine-extend din ng Lord ang ating buhay pagka minamahal natin ang ating mga parents. So, hindi masama na sundin ang kanilang mga sinasabi. So, number 3. So, the Father, number 3, the true vine and the branches. The true vine and the branches. So, in verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. So, anong ibig sabihin niya? Branches, let the life of the vine flow to the fruit. No? So, yung sanga na nakakabit sa puno, no? Ito ay dinadaluyan ng buhay, no? Ng puno, no? Doon sa sanga, at doon sa sanga naman, ay nagpo-produce ito ng maraming bunga. Hindi nyo ba mapapansin pagka bumibili kayo ng ubas? Bakit kumpul-kumpul? Di ba? Wala namang ubas na binebenta na isang piraso. Di ba? Bakit? Yan ay pagpapakita na ang pagpapala ng Diyos ay tulad ng ubas. Ganyan siya magpala, hindi isa, marami, kumpul-kumpul, sama-sama. Bakit? Yung manatili sa kalooban ng Panginoon, no, ay magkakaroon ng maraming bunga, no, mga pagpapala sa buhay niya. So, to bear fruit, we must abide in Christ. So, yan ang prinsipyo, mga kapatid, no, na in order na magkaroon ng bunga, no, kaya ang example ng Panginoon ay vine, puno ng ubas. Kasi ang puno ng ubas ay napakagandang halimbawa sa isang mananampalataya na kung paano kasi sa bunga, hindi naman sa puno talaga nagbubunga ang ubas eh. Doon sa mga sanga. No? Kaya tayong mga sanga, no, mahalaga na yung tinatawag na ang ating buhay ay nakakabit, no, doon sa puno. So, anong ibig sabihin niyan? Manatili. To abide in Christ is to love Him. So, hindi lang tayo niligtas, mapunta ng langit, kundi mahalin mo rin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Isa yan sa utos niya. Amen? Kaya kung ikaw ay naging mananampalataya, ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay naging born again, meron kang
pagmamahal sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, sa langit ako pupunta. Pero hindi mo maipadama, hindi mo ma-express ang iyong pagmamahal doon sa tao na nagligtas sa iyo. Paano mo magagawa yan? Diba? Through His church. Walang naligtas na walang church. Hindi ka niligtas ng Diyos na hindi ka mapabilang sa katawan. So may dahilan. Bakit meron kang lugar na dapat na pagkalagyan? So kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon na mahalaga na manatili ang sanga ay nakakabit sa puno. Siguraduhin natin na meron nga tayong relationship sa Diyos. Siguraduhin natin na yung kine-claim natin ay naririto sa mga hawak nating Biblia. No? Kasi kung ako nangako, ay mahirap niyong panghawakan. No? Baka mamaya niloloko ko na lang kayo. Kaya nga pagka tayo magbabasa ng Biblia, mahalaga may hawak ka rin Biblia dyan. Amen? Amen. Para yung binabasa ng pastor, ng preacher, nakikita mo, tama. Bakit? Hindi naman lahat ng churches may Bible eh. Minsan naman, kahit may Bible sila, Hindi naman binubuksan. mali naman din yung tinuturo. No? So, basahin natin. Nang sa gayon, masiguro natin na tayo nga ay mayroong buhay na walang hanggan, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, at may langit tayong patutunguhan, sabi ng awitin. Di ba? Mansion over the hilltop. So, tayong mga nasa abroad, di ba tayo nangangarap na makapundar ng magandang bahay, no? Yung mga mahal natin sa buhay, ay maranasan naman nila kung ano yung pwede nating magawa dito sa abroad, maipadala, maipagawa ang bahay, makabiling ganito, makabili ng ganyan. Di ba? Yun na, hindi masama yun. No? Pero alam nyo, hindi talaga yung dapat paghandaan ng tao eh. So, ang malungkot, napaghandaan natin ang ating pag-aaral, no? Mga propesyon na kukunin natin, pag-aasawa, pagpapamilya, no? Pero isang napakahalagang bagay ang hindi natin napaghandaan, ang kamatayan. Nang sabi ng salita ng Diyos, mahalaga na malaman mo na ikaw ay talagang nakakabit sa puno ng ubas. Bakit? Kasi pag hindi tayo nakakabit sa puno ng ubas, number 1, sabi doon, hindi natin masusumpungan ng buhay. At yung buhay na binabanggit ng salita ng Diyos, hindi dito sa lupa, mga kapatid. No? Bakit? Lifespan ng tao dito sa lupa, according to Book of Psalms 70. At nakakatuwa, yung inalagaan ng ating kapatiran ni Brother Robert, 90. So sabi ng Biblia, pag lumagpas ka doon sa lifespan na 70, marami ka nang mararamdaman na sakit sa iyong katawan. Hindi mo na rin ma-enjoy. 60 Ako nga, Right. diba? Ako, nung edad na ako, 51. Kami nga po, Pero, 60 na eh. masakit na ang aking mga kamay. At pag nakakita na ako ng hagdan, napapabuntong hininga na ako. Oo nga, hindi naman. Kanina, nawala yung paningin. So, Hindi ako makabasa. at bukod doon, no, sa India, Kumabasa. di ba sa India, lockdown na naman. Diba, may virus na naman na kumakalat. Kahit sa Amerika, So talagang dito sa lupa, wala ka na masulingan. No? si Buji, positive. Kaya kung di pa natin masusumpungan yung kinaroroonan ng buhay, no? Tunay na puno ng ubas, wala na tayong masusulingan na iba. At dito sa lupa, maiksi lang ang 70. Sipon ka lang, positive. Sabihin natin nung ikaw ay wala pang muwang, 6 years old, no? At the age of 7 hanggang 15, nag-aral ka. No? Wala ka pa nagagawa para sa Diyos that time. At pag-graduate mo, nasa edad, ano ba yung graduate ng college sa atin? 20. Nakakuha na ng profession, 20, 22, no? At naghanap ka ng trabaho, hindi ka pa nakapaglilingkod naman. At nung nakilala mo ang Panginoon, kasi ako nakilala ko ang Panginoon at the age of 20, basta nasa line of 20 na ako. Hindi na rin maitindi. No? So ilang taon na ako ngayon? 50. Dahil ilang taon 30 lang plus. ang pinaglingkod ko sa Diyos. 30. Di ba? Napakaiksi. No? Kaya nga mga kapatid, sabi ng Biblia,
wag nating sayangin yung ating buhay dito sa lupa na paghandaan natin, pero ang kamatayan, mga kapatid, this is the most important decision in your life, no? Na makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So ano ngayon ang mangyayari? Na ang sabi dito, maliban na ang sanga ay nakakabit sa puno, ay hindi siya makakapamunga. So ganun din, kahit anong sikap ng tao, kahit gaano katalino ang tao, pag wala ang tunay na puno ng ubas, wala tayong magagawa eh. Amen. Yun na, according to the Bible. Kaya nga sabi ko, minsan ang tinitreat ng tao ng vine, hindi true, no? Hindi true. Vine lang, puno, pero hindi true. Kasi kaya nagsalita ang Panginoon ng true, no? Katotohanan, na puno ng ubas, dahil marami tayong tinuturing na puno na hindi totoo, na pinanggagalingan ng ating kakayanan, karunungan, katalinuhan, no? So, yun ang binanggit ng kanyang salita. So, siya dapat ang ating makilala na Panginoon sa ating buhay, na sa gayon ay makapamunga tayo. So, to abide in Christ is to love Him. To abide in Christ is to praise Him. Salamat. Hindi aksidente na naririto ka para pasalamatan ng Panginoon. Hindi lang dahil pinagpala ka. Madaling sumamba sa Diyos pagka ang buhay ay magaan, pinagpapala. Pero sa mga panahon na may sakit ka na, may kailangan ka, no? Para bang kahirap lumapit sa Diyos. No? Hindi mo na makuhang mag-enjoy, hindi mo na makuhang umawit, no? Hindi mo na makuhang manalangin. Bakit? Ang bigat eh. Pero yun ang tinuturo ng kanyang salita. Na to abide in Christ is to praise Him. Amen. Kahit anong sitwasyon meron ka sa buhay, may pera o wala, may trabaho o wala, nandiyan ka, nagpupuri ka, nagpapasalamat sa Diyos. And to abide in Christ is to be faithful to Him. So yung salitang faithfulness, sabi ko nga hindi ko natutunan ito sa eskwelahan eh. Salitang faithfulness. Narinig ko na lang ito, natutunan ko na lang ito nung nasa church na ako. Doon ko lang narinig ang faithfulness. Bagaman alam ko, salitang faithfulness, maging tapat, no? Maging totoo ka, no? Pero mas lalo kong naunawaan yung salitang faithfulness nung ako ay nakaupo na dyan, na ipinapangaral ng pastor. Mahalaga pala yung salitang faithfulness. At pag hindi mo natutunan yan, malungkot mga kapatid. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi mo mai-apply ito. Kaya dapat ay makita natin, no? Masiguro natin na tayo nga ay nakakabit sa sanga. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth much fruit, for without me you can do nothing. So, kahit anong talino, kakayanan meron ka, pag hindi mo ka-partner, hindi mo kasama ang Panginoon, useless. Nagpapagod ka lang. Parang naglalagay ka ng pera sa butas na bulsa. No? Mawawala ang lahat. Kaya sabi ng ating Panginoon, no? Maunawaan natin na tayong mga sanga, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. So in bearing fruit, we honor our Lord. At pag tayo na may pinagpala, tayo na may sinagot ang ating mga panalangin, balik natin ang karangalan sa ating Diyos. No? So, wag natin i-claim ang glory. Dapat ang glory nasa Panginoon, wala sa tao. Kaya pagka minsan may makakapunan ng yung Ginoo, ang faithful mo naman, no? Kapatid, hindi. Glory to God, siya ang faithful. Right, So, amen. binabalik natin, wag niyo i-claim. Bakit? Kasi dito sa Bible, merong kinlaim ang glory, hindi binalik sa Diyos. Inuod, mga kapatid. Buhay pa. No? Bumagsak sa lupa at pagbagsak sa lupa, wala nang buhay. Bakit? Imbis na ibalik niya ang kalwalatian sa Diyos, kinlaim niya. No? Kinuha niya sa sarili niya. Okay, sa aking pagtatapos, mga kapatid. So, without Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa ating mga buhay. At ganoon naman din, kung hindi mo pa nakikilala, kaibigan, si Jesucristo sa iyong buhay, marahil naririnig mo na siya. No? Pero ang kailangan mo ngayon, no? Sampalatayanan siya. No?
At ang salitang sampalataya ay hindi lang makilala siya, kundi magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So with Christ, we bear fruit and glorify our Father. So tayo pong lahat ay tumayong na, tayo po'y mananalangin. So let us pray to the Lord. So panatilihin po natin ang katahimikan. O dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga na aming narinig at napakinggan ang pangangaral ng tunay na puno ng ubas, Panginoon. At salamat o Diyos sapagkat ang Panginoong Yesus ang kinaroroonan lamang ng tunay na buhay at siya ang puno ng ubas. Salamat Lord, ngayong umaga naunawaan ko na ang buhay ay maiksi at ang kamatayan ay tiyak. At hindi aksidente na naparito ka ngayong umaga, kundi may plano ang Diyos na makilala mo siya sa iyong buhay bilang personal na tagapagligtas. At ang layunin niya, mapabuti ka, mapabuti tayong lahat. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. The Bible says, for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala, kapos ang ating kakayanan. Hindi natin kayang dalhin ang ating sarili sa langit. That's why the Lord Himself ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen, pinako sa krus, namatay na libing at nabuhay na maguli, to assure you na kaya kanyang iligtas ngayong umaga. Kaibigan, kung darating ang kamatayan, alam mo na ba saan pupuntang iyong kaluluwa? Kung hindi pa, bakit hindi ka magdesisyon na tanggapin siya? Papanalangin kita. Kung ang iyong panalangin sa iyong kinatatayuan, Preacher Manuel, gusto kong makatiyak ng buhay na walang hanggan. Gusto kong makarating ng langit. Ayaw kong mapahamak sa apoy ng impyerno. Gusto ko siyang tanggapin ngayong umaga sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Meron ba? Habang lahat na kayo ko nakapikit, magtataas ng kanang kamay, I will pray for you. Amen. Meron po ba? Meron pa po ba? Amen. Amen. Meron pa po ba? Sa ating mga kaibigan, I will pray for you. This is the right time to have a decision in your life to accept the Lord. Meron po ba? Kung wala na, habang lahat nakayukot, nakapikit, sa mga mananampalataya, ngayong nakilala mo na siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, kung gusto nating maging mabunga, gusto nating lumago sa gawain, dapat ay matiyak natin na nakakabit tayo sa puno ng ubas. Matiyak natin na ang buhay natin, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos ayon sa Kanyang mga salita. Nais ng Diyos na iparanas ang mga pagpapalang laan para sa iyo. Individually, each one of us. May blessing ang Lord. At ang pagpapalang yan ay hindi maitutumbas sa pangako niya na kalangitan. Dito pa lang sa lupa, the Lord wants to experience the blessings habang ikaw'y malakas pa, malusog, nagagamit sa gawain. So yan ay mga pagpapalang laan para sa iyo. Kung iyong panalangin this morning, if God touch your heart, Lord, salamat po. At nakilala ko ang tunay na puno ng ubas. At gano'n naman din, in order na magbunga ang sangang ito, mahalaga ay nakakabit sa puno. Nakaayon sa kalooban ng Diyos. O yung panalangin, Lord, bless me Lord. Gusto ko pong manatili sa puno ng ubas. Gusto kong mapanatili ang bunga nito na marami. Kumpul-kumpul, sama-sama. Kung ang iyong desisyon ngayong umaga, pray for me, Preacher Manuel. I want to be a fruitful branch of the vine. Meron po ba sa ating kalagayan? Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. Nakikita ka ng Lord.